Chapter 2. Miss Martinez. Napahinto ako sa paglalakad nang biglang huminto sa harap ko si Mr. Naob. Yes sir. Tanong ko. Where are you going? Tanong nito. Samahan na kita. Hindi na po. Ngumiti ako at nilagpasan siya. Pupunta akong stockroom para ilagay itong mga papeles na hindi na naman kailangan. Nang makarating sa stockroom ay agad akong pumasok, medyo madilim sa loob kahit pa may ilaw, ang dami ding mga papeles at medyo maalikabok. Miss Martinez, napaigtad ako nang biglang may nagsalita. Si Mr. Naob, nakangisi ito at nakatingin sa dibdib ko, kaya medyo umusag ako at nilagay ang papeles sa isang box. Ano ba? Tinulak ko siya nang bigla niya nalang hawakan ang isa kong dibdib. Bastos ka. Bastos. Huwag kang maarte, buti nga natipuhan pa kita eh. Nakangising sabi nito. Ano, magsusumbong ka? Tingnan mo nga ang itsura mo, tingnan mo may maniniwala sa'yo. Lumapit ito sa akin kaya mabilis kong binato, ang upuan sa kanya, tinamaan ito sa ulo kaya nakakuha ako ng pagkakataon para makalabas. Tumakbo ako paalis doon, pinagtitinginan pa ako ng mga tao, pero hindi ko na sila pinansin. Why you took so long? Salubong ang kilay na tanong ni Sir. Sorry po, umiwas ako ng tingin at umupo. Pinagsiklap ko ang mga kamay ko habang pinipigilan ang sariling maiyak. Pakiramdam ko parang ang dumi ko na, parang wala akong karapatang latin at bastusin. Tama nga naman si Mr. Naob kahit magsumbong ako na binastos niya ako ay walang maniniwala sakin, isang matabang babaeng may nakakadiring itsura lang naman ako. Sir, pumasok si Ken sa office. Nasa klinik po si Mr. Naob, natagpuan po siya sa stockroom na walang malay at duguan ang ulo. Parang nanlamig ako sa narinig ko. Napatingin ako sa kanila, nahuli kong nakatingin sa akin si Sir kaya napayuko ako. Napatay ko ba siya? Go to clinic, alamin mo ang nangyari. Malamig na utos ni Sir. Opo, agad itong lumabas kaya kami na lang ni Sir ang naiwan. Miss Martinez, what did you do to him? Naiiyak na napaangat ako ng tingin kay Sir. Hindi ko po sinasadya. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. Sorry Ro. Lumabas ito ng office kaya napaupo na lang ako at sinapo ang muka ko habang umiiyak. Wala namang maniniwala sa akin kahit magsabi ako ng totoo eh. Huhusgahan lang nila ako lalo kagaya ng laging nangyayari. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko nang bumukas ang pinto, iniluwal nun yung mga kaibigan ni Sir na nagpunta dito nung nakaraan. Si Earl. Tanong nung Sir Colm. Lumabas po, may nangyari po kasi. Sagot ko. Upo po muna kayo. Are you crying? Tanong ni Sir Wyatt. Napuwing lang po. Umiwas ako ng tingin. May gusto po ba kayo? Nothing, we will wait him. Sige po. Tahimik lang kami hanggang sa dumating si Sir Earl. Emma, nagtaasan ang balahibo nang tawagin niya ako sa pangalan ko. What Mr. Naob did to you? Wala po. Umiling ako. Answer my goddamn question. Galit na sabi nito. I saw what happened on CCTV and I want to hear from you what he did to you. Sir, naiiyak lang akong tumingin sa kanya. Ken, dalhin mo si Mr. Naob dito sa opisina ngayon na. Sigaw nito sa intercom, kaladkarin mo kung kinakailangan. Why are you mad? Tanong ni Sir Archer sa kanya pero hindi siya sinagot nito. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto, iniluwal nun si Mr. Naob na may benda sa ulo at nakangising nakatingin sakin. What he did to you? Tanong ulit ni Sir pero hindi ako sumagot. Naob, what did you do to her? Sinamahan ko lang po siya Sir tapos bigla niya na akong binato ng upuan. Sagot ni Mr. Naob. Liar. Napatikip ako sa bibig ko nang sapakin ni Sir si Mr. Naob. I watched the CCTV. You touched her boobs. You maniac. Gusto niya rin naman po. Sabi ni Mr. Naob. Siya nga ang nag-aaya eh. Tumingin sakin si Sir, umiiyak na umiling ako kaya binalingan niya ulit si Mr. Naob. Do you think I will believe you? Nakangising lumayo sa kanya si Sir. Nanlaki ang mga mata ko nang may binunot na baril si Sir at tinutok ito kay Mr. Naob. Sir, wag po. Takot na sabi ni Mr. Naob. Sir tanging nasabi ko. I will kill him baby. Nakangising sabi nito pero umiling ako. Shoot him Earl. Parang wala lang nasabi ni Sir. Carl. See you in hell Mr. Naob. Natulala na lang ako nang barilin niya si Mr. Naob sa ulo.
Bumagsak ito sa sahig at naligo sa sarili niyang dugo. Hindi umiling-iling ako at tumakbo palapit sa pinto. Pero hindi ko pa man napipihit ang doorknob, may mga brasong pumulupot sa bewang ko. "You can't escape, Miss Martinez." Malamig na bulong ni Sir. "I already show you my real side, so you can't escape on me now." May kung ano siyang ginawa sa batok ko na ikinanghin ako hanggang sa lamunin ako ng dilim. Nang magising ako ay nasa isang kwarto na puro itim at gray ang pintura. Mabilis akong tumayo nang maalala ko ang mga nangyari. May pinatay sa harap ko, masamang tao si Sir, kailangan kong makaalis dito. Bubuksan ko na sana ang pinto pero bumukas na ito, iniluwal nun si Sir Earl na walang emosyon ang mukha. "Escaping." Ngumisi ito. "You can't escape on me, Emma Luciana Martinez. Ano bang kailangan mo sakin?" Tanong ko. "Paalisin mo na ako, ayoko dito. Whether you like it or not, you will stay here." Malamig na sabi nito at tumalikod. "Look at the window and let's see if you can escape." Tuluyan na itong lumabas kaya tumakbo ako palapit sa bintana. Halos gusto kong maiyak dahil puro dagat ang nakikita ko. Hindi pwede. Nang hihinang napaupo na lang ako sa kama at niyakap ang mga tuhod ko. "Lay, tulungan mo ako." Umiiyak kong sambit. Ano ba kasing kailangan niya sakin? Mataba ako, pangit, maraming peklat, maitim, dry ang skin at hindi perfect. Bumukas ulit ang pinto at parang nabuhayan ako ng loob nang makita si Ken. "Ken, tulungan mo ako." Nilapitan ko siya at hinawakan sa braso. "Gusto ko nang umuwi." "Hindi ka na makakauwi." Walang emosyong sabi nito. "Mananatili ka dito hanggang sa gusto niya." "Bakit ba kasi ako nandito? May nagawa ba ako?" Tumulo ulit ang mga luha ko. "Magkaibigan tayo, di ba? Tulungan mo naman ako." "We're not friends." Parang sinaksak ako sa sinabi niya. Lahat ng ito ay plano, una palang planado na lahat. "Bakit? He's obsessed to you." "Obsessed? Bulag ba si Sir? Ang dami-daming magaganda dyan tapos obsessed siya sakin. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Napasabunot na lang ako sa sarili ko. Ang gulo ng buhay ko. Kailangan kong makaalis dito, kung kailangan kong languyin yung dagat gagawin ko, makalayo lang ako kay Earl." Pumapatay siya at siguradong masamang tao siya. Tumayo ako at binuksan ang pinto, nang masiguro kong walang tao ay dirdiretso akong lumabas. May nakita akong hagdan, bumaba ako doon. Mabilis akong nagtago nang makita ko si Earl na nakaupo sa sofa, nandito din, ang mga kaibigan niya at nag-iinuman sila. "What's your plan with her?" Dinig kong tanong ni Sir Cole. "She will stay here with me." Kahit walang sabihing pangalan ay alam kong ako ang tinutukoy niya. "Earl, sana lang wag kang magsisi sa mga pinaggagawa mo." Dumiretso ako sa kusina, may pinto doon kaya binuksan ko iyon. Bumungad sakin ang likod ng bahay. Padilim pa lang kaya may liwanag pa at hindi gaanong mapanganib. Tumakbo ako palapit sa dalampasigan at halos manlumo ako nang wala akong nakitang bangka, wala ding mga tao. Kailangan kong makaalis dito. Unti-unti akong lamusong sa dagat pero napatigil ako nang may mapagtanto ako. Hindi ako marunong lumangoy. Nanlulumong bumalik na lang ako sa buhangin, niyakap ko ang mga tuhod. "Lay." Tumulo na lang ang mga luha ko. "Lay, kailangan kita ngayon. Miss na kita, Lor. Gusto ko nang umuwi, miss ko na yung kaibigan ko. Miss ko na yung bahay ko. Walang magagawa ang pag-iyak mo." Napalingon ako sa likuran ko nang may magsalita. Si Sir RK. Gusto ko na pong umuwi. Pinunasan ko ang mga luha ko. "Ayoko dito, ayokong kasama si Earl." "You have no choice, miss, you will stay here hanggang sa magsawa siya sayo." Walang emosyong sabi nito. "Earl is obsessed with you and no one can stop his obsession. Tulungan nyo na lang po ako, gusto ko na pong makaalis dito. Pagmamakaawa ko. Gusto ko na pong bumalik sa kaibigan ko, gusto ko na pong umuwi. Mas delikado ka kapag umalis ka sa poder niya nang hindi pa siya sawa sayo." Umupo ito sa tabi ko. Maaaring masaktan ka niya o ang mga malalapit sayo. He can kill without hesitation. Ganon ka din po ba? Tanong ko. Kaming 5 ay pumapatay. Ngumisi ito. "We're not ordinary businessman, we're dangerous, we're mafia boss." "Mafia?
Sa aming 5 ay ako lang ang may control sa sarili, si Earl ang pinakadelikado sa amin, dahil nawawala siya sa control lalo na kapag galit. Dagdag pa nito. Bakit po ba ganyan siya? Naging ganyan siya magmula nang namatay si tita ang mama niya, her mother is chubby like you, that's why he's obsessed with chubby girl. Pangatlo ka na. Nasaan po yung dalawa? Pinatay niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinagot nito. Pinatay ni Earl yung dalawa pa. Siguradong papatayin niya din ako at ayokong mangyari yun, hindi pa ako pwedeng mamatay, hindi ko pa pwedeng iwan si Lore. Itakas mo ako dito please. Pagmamakaawa ko, handa ka bang makita mamatay ang kaibigan mo? Natigilan ako sa tanong nito. Alam na ni Earl ang tungkol lahat sayo, alam niyang mahalaga sayo ang kaibigan mo kaya gagamitin niya ito laban sayo. Magtatago na. You don't know my brother Miss Martinez, he can find you in just one snap. No choice talaga ako kundi ang manatili dito kasama si Earl at hanggang sa magsawa siya sakin. Don't worry too much Miss Martinez, hindi ka papatayin ni Earl, ngumisi ito. I can feel that you're special to him. Special? Where have you been? Bungad agad sakin ni Earl nang makapasok ako sa bahay. You're wet. Diyan lang sa dagat. Nakayukong sagot ko. Go to your room. Malamig na sabi nito. I will send food there. Tumango lang ako bago bumalik sa kwarto kung saan ako nanggaling. Dumiretso ako sa closet. Puro damit panlalaki pero malalaki naman, kumuha ako ng isang t-shirt na itim at boxer tsaka mabilis na nagpalit. Medyo nakakailang kasi wala akong bra at panty. Nagtungo ako sa CR at agad nilaban yung damit ko at sinampay sa sabaitan sa gilid. May pagkain na sa maliit na table nang makalabas ako, agad naman akong umupo sa couch. Binuksan ko ang TV at saka nagsimulang kumain. Bumukas ang pinto at iniluwal nun si Earl na may malamig pa ring aura. Umiwas lang ako ng tingin at bumaling na lang sa TV. Why are you wearing my clothes? Malamig na tanong nito. Wala akong damit. Sagot ko. Nangangidnap kasi tapos hindi naman binilhan ng damit yung kinidnap. Bulong ko. Are you saying something? Mabilis naman akong umiling. Dumiretso ito sa CR, tumayo naman ako at lumabas para hugasan ang pinagkainan ko. Ako na iha. Pagkababa ko ay sinalubong ako ng isang may katendaang babae. Umakyat ka na ulit. Magtitimpla po ako ng gatas. Sabi ko, may gatas po ba? Pasensya na iha, puro kape ang nandito. Tugon nito, kape. Ayaw mo. Allergy po ako eh. Ngumiti ako ng tipid. Sige po salamat na lang. Bumalik ako sa kwarto, nadatnan kong nakaupo na si Earl sa kama. Teka, dito ba siya matutulog? Dito ka rin matutulog. Kunot noong tanong ko. Nakalock ang ibang kwarto. Sagot lang nito. If you don't want to sleep beside me, sleep on the couch. Sa sofa na lang ako matutulog, pagkakasyahin ko na lang ang sarili ko. Ayokong katabi si Earl, bukod sa naiinis pa rin ako sa kanya, wala akong kahit anong underwear. Do you think you will fit there? Dinig kong tanong nito. Pagkakasyahin ko na lang ang sarili ko. Mahinang sagot ko. Sleep beside me. Malamig na sabi nito. Okay na ako di ano ba? Binuhat niya ako ng parang bagong kasal, walang emosyon lang itong nakatingin sakin na parang baliwala ang bigat ko. Pabagsak ako nitong binagsak sa kama kaya napangiwi ako. You're light, you should eat more. Sabi nito at humiga patalikod sakin. Ako, magaan, si Captain America ba siya? Tumagilid ako ng higa, kaharap ko ngayon ang likod niya. Hindi ko alam kung kailan mag-asawa sa pagmumukha ko si Sir, sana lang ay mabilis, dahil gusto ko nang umuwi gusto ko nang balikan ang kaibigan ko. Hindi ako pwedeng malayo sa kanya ng matagal, dahil alam kong may gagawin na naman siya sa sarili niya na ikapapahamak niya. Napabuntong hininga na lang ako bago dahan-daang pumikit hanggang sa makatulog ako. Wala na si Earl nang magising ako, tumayo ako at dumiretso sa loob ng CR para magmumog at maghilamos. Sinuot ko muna ang underwear kung nilaban ko bago tuluyang lumabas. Earl, damn. Natigil ako sa tapat ng isang pinto malapit sa kwarto nang may marinig akong ungol. Yeah Earl more. You want rough ha? Nanginginig na hinawakan ko ang doorknob ng pinto, binuksan ko ito ng konti at sinilip ang loob. Ezer. Napatikip ako sa bibig ko nang makita at isang babaeng walang saplot na nakatali,
Nasa likuran nito si Earl na wala ding saplot habang umaatres abante. You want more, Lucian? Yes. Mabilis kong sinara ang pinto at nagmamadaling bumaba. Ngayon lang ako nakakita ng ganun at nakakatakot pala. Pero okay lang yun, mabuting malaipat sa ibang atensyon si Earl para makauwi agad ako. Iha, kumain ka na. Sabi nung matandang katulong, ako si Manang Sally, Katie wala dito ni Sir Earl. Ako po si Emma. Tugon ko at umupo. Kayo po. Tapos na kami. Sabi nito at ngumiti. Kay ganda mong bata iha. Wag po kayong mag-joke. Natawa ako. Manang, matagal na po kayo dito. Oo, buhay pa ang mga magulang nila Earl ay Katie wala na ako dito. Sagot nito. Paano po kayo nakakapunta dito? Sinusundo ako ng asawa ko gamit ang isang bangka. Manang pwede po bang sumama kapag sinundo kayo? Nawala ang ngiti sa mukha nito. Sige na po, gusto ko na pong umuwi, baka po nag-aalala na yung kaibigan ko. Do you think I will let that happen? Parang natuod ako nang marinig ko ang boses ni Earl sa likuran ko. Manang Sally, clean our room. Who is she, Earl? Don't mind her, Lucian, just sit down and let's eat. Nakayuko lang ako at kumakain. Tumayo ako nang umupo sila Earl. Tapos na ako. Wait, napalingon ako sa babaeng tinawag na Lucian ni Sir. Make us coffee. Ikaw na lang. Alang-inang sabi ko kaya napataas ito ng isang kilay. Make us coffee pig. Mapang insultong utos nito. Earl baby, I want coffee. Just do what she said. Malamig na sabi ni Sir. Bilasan mo na nga, kakairite ka eh. Kagat-labing tinalikuran ko sila para ipagtimpla ng kape. Nanginginig kong binuksan ang takip ng kape. Sumikip agad ang paghinga ko ng maamoy ito, binilisan ko na lang at nang matapos na ay binitbit ko na ito. Nakakaisang hakbang pa lang ako ay agad nandilim ang paningin ko. Ramdam ko na lang ang pagtama ng ulo ko sa semento bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Hindi ko alam kung gaano ako, katagal walang malay basta nang magising ako ay hinang-hina ako mahapdi din ang balat ko. Sa wakas gising ka na, si Manang Sally. Pinag-alala mo kami, 1 linggo kang walang malay. 1 linggo, kamusta na pakiramdam mo? Nahihirapan ka bang huminga? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito. Masakit ba ang ulo mo? Maayos na po ako. Nanghihinang sagot ko. Tinanggal ko ang nakakabit sa bibig ko. Nauuhaw ka ba? Tumango ako. Sandali, ikukuha kita. Lumabas si Manang at pagbukas muli ng pinto ay hindi na si Manang ang pumasok. Si Earl na may dalang tubig. Here. Inabot niya ang tubig na agad kong kinuha at ininom. How's your feeling? Ayos na ako. Sagot ko. Tiningnan ko ang balat ko, namumula ito at medyo nagsusugat. Okay. Lumabas na ito kaya naiwan na akong mag-isa sa kwarto. Nagpahinga lang ako sa kwarto na yun, hinahatiran ako ng pagkain ni Manang dahil hindi ako makakilos. Halos 3 araw akong nakarete bago ako makatayo at tuluyang maging maayos. Sa 3 araw rin na yun ay hindi ko na nakikita si Earl pati yung babaeng si Lucian ay wala na. Ako lang mag-isa ang nandito sa bahay, si Manang ay sinundo ng asawa niya kahapon. Napabuntong hininga na lang ako bago umupo sa buhangin at tumitig sa karagatan. Hanggang kailan ba ako dito? Kausap ko sa sarili ko. Gusto ko nang umuwi, gusto ko nang bumalik sa dating buhay ko. Are you done talking to yourself? Gulat akong napalingon sa likuran ko nang may magsalita. Si Earl. Hindi ko alam pero parang ang saya ko kasi nakita ko siya. Saan ka galing? Tanong ko. 3 araw kitang hindi nakita. May ikaso lang. Tugon nito at umupo sa tabi ko. How's your feeling? Mabuti na ako. Nakangiting sagot ko. Hindi na mahapdi ang mga balat ko. Hinawakan nito ang braso ko at pinadaanan ng mga daliri niya, napapaigtad pa, ako dahil nakikiliti ako sa ginagawa niya. I forgot that you're allergic to coffee. Sabi nito, sorry for that. Ayos na yun. Ngumiti ako. Okay ka lang ba? Para kasing malalim ang iniisip niya. I'm okay. Ngumiti ito ng tipid kaya napatulala ako, you look like idiot. Grabe siya. Binawi ko ang braso ko. Earl, bakit sakin ka na obsessed? Bulag ka ba? Hindi ito sumagot at tumitig lang din sa karagatan, maya-maya pa ay nagsalita ito na ikinabunyi ng kalooban ko. Give me 1 month and I will set you free. Malamig na sabi nito at tumayo.
Totoo, napatayo din ako. Thank you. Naglakad ito pabalik sa bahay, agad ko naman siyang sinundan. Wala si Manang. Sabi ko, ako na lang magluluto ng pagkain natin. Bahala ka. Umakyat ito sa taas, nagtungo ako sa kusina at nagsimula ng magluto. Plano kong magluto ng sinigang na baboy. Nagsaing muna ako bago simulang lutuin ang ulam namin. Sakto ang dating mo, kakain na tayo. Naghain na ako at umupo. Upo na, kain na tayo. Tahimik naman itong umupo kaya nagsimula na kaming kumain. You should eat more. Sabi nito, I don't want you to be thin. Gusto ko ngang pumayat para hindi na ako letin. Shut up. Napatikom na lang ako ng bibig bago nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kami ay ako na, ang nagligpit at naghugas samantalang si Earl ay umiinom ng beer habang nakaupo at nakatingin sakin. Earl, hindi kaya magkasakit ka sa atay? Inom ka ng inom. Liquor is my cure. Malamig na sabi nito. Go back to our room. Sa halip na sundin ay umupo ako sa harap na upuan niya at nangalumbaba habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba nakokonsensya kapag pumapatay ka? Tanong ko. Why would I? Balik na tanding nito. I love killing people, lalo na sa mga hindi deserve mabuhay. Pero masama pa rin yun, dapat magbagong buhay ka na. Sayang naman ang itsura mo. Umiling-iling ako. Akala ko talaga nung una mabait ka. He smirked. I love playing with kind people. Kapag nakahanap ka ng katapat mo, magsisisi ka. Tumayo ako. Pero bago pa ako makalabas ng kusina ay narinig ko ang sinabi niya. I already met my weakness.